O mga kababayan, nakita nyo ba itong viral video sa Zamboanga na ang chat ng politiko, BBM, 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 pero ang sigaw ng mga tao, Duterte, Duterte, Duterte. Akala natin mga kababayan, edited lang ito. Pero legit pala mga kababayan. Totoo palang nangyari iyan. Mayroon palang istorya dyan mga kababayan Dahil naguhugas kamay na etong mga politikong pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan na ngayon nangangampanya sa mga taong maka-Duterte. Panoorin nyo po ha. Ito yung nag-viral na video mga kababayan no? Ang sabi niya, ang ating isigaw ngayong hapong ito. Walang iba. BBM. Bibingag. BBM. Pero ang sigaw ng mga tao mga kababayan, Duterte. Ang sabi ng politician mga kababayan, hindi ko narinig. Hindi ko narinig. At tigas ang ulo nyo. Tumigil na kayo. Oh, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. BBM. BBM. Wago ka mo. Tumigil na kayo. Oh, yun ang sabi niya mga kababayan. At tigas ang ulo nyo. Tumigil na kayo. Oh, eto pala ang istorya niyan mga kababayan. Etong mga politicians na ito, naguhugas kamay na. Dahil pinapalabas sila mga kababayan na napilitan lang silang pumirma doon sa impeachment ni Sara dahil walang proyekto. Ulol! Lokohin yung mga ulol nyo. Kung mayroong mga politicians na ganyan ang rason nila mga kababayan ha, na pumirma sila sa impeachment ni VP Sara dahil hindi daw sila mabibigyan ng pondo, batukan nyo. Ngayon pa lang mga kababayan, sasabihin namin sa inyo, sinungaling ang mga taong iyan. Dahil hindi po mangyayari mga kababayan na hindi magkakapondo ang isang lalawigan. Dahil mayroon na po yung allotment mga kababayan Never pong mangyayari na hindi yan mabibigyan ng pondo. Isipin nyo na lang ang Davao City. Puro yan mga Duterte. Davao Region mga kababayan. Hindi ba yan mabibigyan ng pondo? Oh? Tapos ito ang nirarason ng mga kongresista. Ang katotohanan dyan mga kababayan ay hindi sila mabibigyan ng extra. Na kung saan ang extra mga kababayan, dyan sila kukuha ng kanilang mga kurakutan. Mga walang paninindigan ang mga iyan Pera lang ang habol. Ngayon mga kababayan, naghuhugas kamay at nangloloko. Taray ko ninyo ay di kumaulaw na kining atong umabot na gobernador, atong kongresuman. Pinromote niya ang kanyang congresswoman mga kababayan na pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kinampanya nitong ungas na to. Kung kaming tanan, ano lang mo suporta sa ilang programa, kung ako na sayo ng video, dunay na hiubos kaninyo. Alam daw niya mga kababayan na marami daw sa mga tao dyan ay sumama ang loob dyan sa kanilang congressman. Sa diyang nakonsulta ko ninyo, nung tinanong daw nila ha, kinonsulta niya ang mga tao, marami daw ang sumama ang loob dyan sa congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Daw ba sila ni pirma sa kang VP Sara? At ang rason ng tampo ng mga tao ay bakit pumirma yung ating kongresista sa impeachment ni VP Sara? Atong impeachment. O saan ipasabot ninyo? Ano daw ang ibig sabihin nito sa pagpirma daw ng impeachment? Pakinggan nyo ang palusot ng ungas na to mga kababayan ha. Ang ilang yung una-una. Ang kanila daw iniisip mga kababayan bakit sila pumirma sa impeachment. Na dili sila ma-oposisyon. Hindi daw sila iisiping oposisyon ng mga bangag mga kababayan ng administrasyon. Sa Malacanang. Sa Malacanang. Tuwa tanan ang power. Dahil andun lahat ang power. No. Although mga kababayan, makapangyarihan ang Malacanang. Pero kapag ikaw ay halal ng bayan, lalong-lalo na dyan sa iyong lalawigan, hindi ka totally hawak sa liig mga kababayan. You have, somehow, mayroon ka pa rin sariling utak, prinsipyo, para hindi maging sunod-sunuran. Kung ano ang sa tingin mong tama. Tuwa tanan ang project dito. Dahil daw, eto mga kababayan, sabi niya, pumirma na lang daw sila mga kababayan dahil andun daw lahat ng project. Wow! Andun lahat ng project. Bata,
Oh. Ang opposition ng atong gobernador congressman. Papayag ba daw tayo na ang magiging oposisyon itong ating congressman? O bakit hindi? Project lang daw ang kanilang iniisip mga kababayan sa pagpirma kay VP Sara? Project nga ba? O yung cut dyan sa project? Hindi na ta magtagaan direct project. Oh, yan mga kababayan. Isa yang malaking kalokohan. Hindi kayo mabibigyan ng project? Imposible yan mga kababayan dahil mayroon pong allotment ang every lalawigan mga kababayan minimum. Hindi ka mazi-zero budget. Hindi ka nila pwede i-zero budget mga kababayan. Promise. Dahil anong ipapasahod mo sa mga manggagawa? At i-stop na ang gobyerno dyan sa lalawigan mo? Hindi. Ulol lang mga ito mga kababayan. Sinungaling yung mga yan. Pinapalusot lang nila yan mga kababayan dahil ang talagang habol nila, yung mga extras na kung saan dyan sila nakikinabang mga kababayan. Parihanan anak ko. Kung mag-opposition ko nila ni Governor Congressman, pagtagaan ka ka dire. Wow! Baba mo kabalo na kini si Congressman, si Governor Victorio, si Congresswoman Divina yo. O yan ang mga pumirma mga kababayan sa impeachment ni VP Sara. O kini si Victoria yo. Or otro po na sila nga mga Duterte po ng dagko. Oh! Nagpapalusot na mga kababayan. Duterte daw talaga sila. Kahit pa pumirma. Ang mga ganyang klaseng tao mga kababayan, yung binibenta ang mga kaluluwa para lang sa pera. Pera yan ang gahabol nila mga kababayan ay project. Walang paninindigan. Hoy mga ugok! Di bali nang walang project. Pero imposible mga kababayan, mayroong allotment kasi ang bawat lalawigan. Mayroon talaga yung project, hindi yan mawawala. Wala lang extra. Yung extra mga kababayan, dyan sila, yung kanilang pagkagahaman. Di bali na, kung sasabihin mong walang project, kung totoo man yan, nasa tingin nating kaugukan, kaysa naman, ibenta mo ang iyong kaluluwa para sa dyan kinatamba. Bakit sila maging sunod-sunuran mga kababayan kung labag sa kanilang kalooban? Ibig sabihin mga kababayan, kung sunod-sunuran na sila ngayon, sunod-sunuran na rin sila sa mga susunod ng hakbang ni Tambaloslos sa mga kababayan. Ibig sabihin, papayag sila mga kababayan kung mayroong charter change na kung saan iluluklok nila si Tambaloslos diyan sa pwesto bilang Prime Minister habang buhay. Tapos idadahilan ng mga ugok na to mga kababayan, kawawa ang mga tao? Bulok! Mas kawawa ang mga tao kung susunod kayo dyan kay Tambaloslos. Di bali na maging oposisyon kayo, wala kayong project for this termino lang only. Dahil sa 2028, bababa na ang mga ungas na yan kung hindi nyo susuportahan. Pero kung ganito mga kababayan, project ang iniisip daw di umano dahil ang mga extras talaga ang habol nila. Maluluklok si Tambaloslos dan habang buhay. Wala nang babaan, hindi na mapapalitan yan kung mayroong charter change at pagiging Prime Minister si Tambaloslos. Kaya ang mga ganyang mga politiko mga kababayan, wag nyong iboto. Binibenta ang prinsipyo, dangal. Ngayon nagpapalusot na pro Duterte daw talaga, tapos napilitan lang dahil sa project. Kapag ganyan ang inyong kongresista, wag nyo lang iboto mga kababayan. Dadalhin nila kayo sa kapahamakan. Maloko nga kasingito Ramon Duterte. Alam kong gusto nyong subigaw ng Duterte. Mananili na lang po promote nananilang Duterte. Oh, pero hindi na lang ako pa-promote dyan sa mga Duterte. Ang atong Dahil mga kababayan, ayaw na nilang maging oposisyon sa Malacanang. sige karong hapuna. Kaya ang isisigaw natin ngayong hapong ito, Wala eh. walang iba. Pipi. Pingag! Dampangan! Wala ko kanungo. Wala di ko kanungo. Hindi ko naririnig! Kaya yung ulo. Ay, tigas ang ulo nyo! Tagal sila. Titigil na ako! Ito may hapon kayong ganun. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Oh, yan pala ang kwento mga kababayan. Kwentong kabangagan ng mga politicians. Anong masasabi niya dito? Post the comments below.